Hoy! Good day mga kabansa, Lopez Star Channel, nagbabalik. Ngayon kabansa, atin naman ipapakita kung paano natin asimbolin yung motor sa tubig na water pump po kabansa. Kasi marami tayong subscriber na nagsusubaybay na nagtatanong kung paano daw ikakabit yung motor sa tubig kasi hindi raw nila ma-assemble. So ituturo po natin kung paano ang pagkabit ng mga linya ng water pump po kabansa. Papakita po natin yung mga gamit-gamit po niya. Una-una kabansa, di bumili tayo ng motor. Ito, water pump po. Kung mayroon tayong motor, kung paano natin ikabit po yan. Ayan. So, makikita po nyo kabansa yung linya niya, puro D1 po yan. Pang outlet po niya, 1. Ganon din sa inlet po niya, 1. So, kung hindi na natin mag-reduce, yung linya natin ay 1, pwede po tayo maglagay dito ng male adapter na po na 1. Ayan, ganyan po. Male adapter, 1 po yan. Ganon po rin dito, D1 din po. Dito, male adapter niya. Tapos, kapag 1 na nakalagay, diretso na po yan. Diretso 1 na yan. Saka na po magre-reduce kung gusto po natin ng reducean. Ayan, kabansa. So, kung gusto naman natin po yung linya natin ay maliit o 3/4, kabansa, magagamit po tayo ng bushing reducer na kung gagamit tayo ng linya natin ay 3/4, bushing reducer na 1/3/4. Tsaka bushing reducer na 1/1/2 kung 1/2 po ang gagamitin. So kung 1/2 po ang gagamitin natin dito, kailangan po natin pag labas niyan, kasi marami po hindi alam kung paano gamitin kasi wala halos linya, wala naman halos mga tinda po na D1 yung yung mga linya po na pang motor. Napakalaki po ng budget kung D1 ang gagamitin po natin kabansa. So, kailangan natin i-reduce sa 1/2 o kaya 3/4 dahil yun din po yung karaniwan na linya natin sa bahay, 1/2 at saka 3/4. So, kung 1/2 po ang isasample natin, kunyari 1/2, ganyan kabansa, maglagay lang tayo po ng male adapter na 1/2 din. Para po, linya niya ay 1/2 na po. Ano, kabansa, ganyan. 1/2 na po yan. Ganon din po dito, 1/2 sa inlet niya. So, kung gusto natin na kapag hindi bumabalik yung tubig po natin kabansa, pwede tayo maglagay dito ng swing check valve. Kasi, kapag pinatay po natin yung motor, yung tubig natin kuminsan bumabalik. Kaya kailangan natin maglagay ng check valve po dito kabansa. Tandaan po nyo, maglalagay tayo ng check valve para pag paandar po natin ng motor, automatic aandar kasi yung pundo niya hindi bumabalik ang tubig. Hindi bumabalik sa pinanggalingan. No, kabansa, no? Ganyan po yan.
So kung 3/4 naman po kabansa, ganito naman po gamitin natin, busing din po na 3/4. Ganyan. Ang importante po ganyan, standard naman po yan, kaya medyo mahirap lang sa ipasok, siyempre. Hindi lang tumama po siya. Pero ang butas po niyan, mga standard. Ayan. So, kailangan po natin male adapter na 3/4. Yan po, kabansa. Ganon din po dito. 3/4 din po, kabansa yan. Male adapter na 3/4 din po yan. Ganyan. Kailangan po natin ng solvent, pandikit. Kailangan sigurado na dikit po siya, wala siyang singaw para pag andar niya, ihigop na yan siya ng maganda. Dito po kabansa, huwag kalimutan, magkaroon tayo ng check valve. Either swing check valve or horizontal na Clayton na check valve. O hindi swing. Kung hindi swing po, kung nakatayo siya, yun, pwede tayo gagamit, hindi swing. Pero kung nakaiga, swing check valve. Wala po kasi tayong sample ngayon ng check valve. Tsaka po dito, ito na po yung linya niya. Nakaganyan na po. So kapag mayroon na po tayong tangke, ang kailangan natin doon, wala po tayong tangke, kailangan natin sa tangke, mayroon tayong pressure switch para automatic mamamatay po yung ating motor at saka pressure gauge kabansa. Yan, pressure gauge po yan. Ngayon, yung ano natin po kabansa, ito lahat nakakabit po sa tangke. Wala lang tayong tangke kaya hindi natin masampol kabansa. Tapos po kung dimedya naman po ang gagamitin natin, yung 1/2, ang gagamitin po natin yan. Kailangan din naman natin ng reducer na 1/2 po, kabansa. Bossing reducer by 1/2. 1 by 1/2. So kung kailangan natin, ang gamit natin ay PE couple, PE hose, yung kagaya ganito po kabansa, PE, gagamit po tayo ng gantong adapter. Yan, puro ganito na PE adapter po ang gagamitin natin dyan. Ayan. Halimbawa, kung ginagamit po natin to sa mga linya natin para sa pandilig, mga PE kasi para mahaba kabansa. Ayan, 1/2 po yan kabansa. Kahit anong gusto mong ikakabit dito na linya, kailangan mo lang ng, kunyari ay 1/2 ang reduce mo. Kung yari, kung 3/4 naman yung reducer na gamitin nyo dito kabansa, 3/4. Kunyari, kung 1 naman yung linya nyo, hindi na nyo kailangan mag-reduce. Diretso na po yan, 1. Yan, ganyan.
So kung sa tubig nyo kabansa gagamitin, either plastic or stainless yung bibilin nyo kabansa para hindi kinakalawang. Kasi pag ganito, kinakalawang to kabansa kasi GI lang po yan. Kinakalawang siya. Gagamitin nyo stainless para hindi siya kakalawang. O pwede kang gumamit ng reducer ng ganito, kabansa, reducer na ganito, tsaka magkaroon ka uli ng reducer, na bell reducer kung 3/4. 3/4 po yan. Kung 1/2 naman, reducer mo na 1/1/2. Ayan, kabansa. Ngayon, kung magre-reduce ka rin lang, tapos wala kang mabilan ng reducer na stainless ganito, plastic na gamitin mo kung para sa inumin yung gamit nyo sa motor. Pero kung pang sa loob lang ng bahay, pwede rin naman po GI. O pwede rin naman para sigurado, stainless na lang po. Para dami naman po nabibila na hardware dyan ng mga reducer na stainless. Out of stock nga lang po tayo. Saka wala lang po tayong tangke kaya hindi po natin i-sample kung paano ikakabit. So, ang kailangan lang kasi nagpapaturo sa atin kung pinaka-problema nila kung paano po magkabit dito. Kasi malaki po yung butas ng motor tsaka yung mga linya nila maliliit. So, pinaka-maganda ganito talaga po. Reducer ang kailangan natin na stainless o kaya GI. Tsaka kung maglinya tayo ng puro PVC naman po ang linya natin, mas maganda po pag puro PVC, reducer lang pong bibilin mong stainless tapos sumunod PVC na po lahat yan. Ganyan. Ito kabansa, pupunta na po to sa tangke. Pagdating sa tangke, lagyan po ng pressure switch. Dito po yan ikabit sa motor, ang pressure switch po kabansa, at saka sa kuryente. Para pag nag-pressure na siya dyan, itutulak na niya yung pag umabot na, makikita mo kasi yan kabansa, kasi may pressure gauge po tayo. Kailangan kung nakasiting yung gauge natin sa 60 PSI lang, ang natin, yung pressure switch natin, kapag umabot na sa 60 PSI, automatic po itutulak na yung switch nito para mamatay. Kaya yun ang purpose po ng pressure gauge. Pressure gauge saka pressure switch kabansa. Saka kung wala naman tayong check valve, pwede po yung ball valve ilagay natin dito sa motor natin para hindi bumalik yung tubig, kabansa. Ganyan. Pero ang problema lang, kada namatay yung motor, kailangan patayin din po natin to para hindi bumalik yung tubig. Ganyan po yan ang sistema niya, kabansa. So, hanggang dyan na lang ang ating vlog ngayon, kabansa. At kung mayroon tayong comment, paki-comment down below na lang po dito sa ating channel, Lupin Estranghero, para may suggest pa tayo. At saka pasensya na kabansa kung matagal tayo makapag-respond kasi marami din po tayong mga ginagawang mga ibang trabaho. Saka matagal tayo po naka-vlog. So, paki-like and subscribe na lang po ang ating channel, Lupin Estranghero. Stay safe and God bless. Thank you. Bye-bye.